Okay, so yun nga na mga dre. So, today, yung pinakamagiging topic natin is much more different from our last topic or from our last episode. Kasi ito, actually, although pareho silang very most important part if you're trying to build a specific web application using React, especially ito, kumbaga ito yung isa sa mga pinakamahalagang bagay. But although ito, medyo mas pinaka-simple ito for me. Ewan ko lang din sa iba, although pareho naman din sila ng simple ng implementation. Although pareho din naman sila ng they are also being the same as the simplicity of implementation. But technically, this one, para sa akin, ito, mas maka-classify ko kasi siya as technically pwede natin talagang magamit to every time if we were trying to develop a specific component sa loob mismo ng React.js project natin. So, sample na lang dito yung sample React.js. So, currently, ang magiging topic kasi natin yun is more on all about mag-setup tayo ng magnifier. Baka may mga hindi ka nakakita. Pwede tayo mag-setup ng 100. Saan na lang din tayo ng paliwanag. Yan. So, dito na ngayon papasok yung topic natin tungkol sa React State. Okay. So, sa loob kasi ng React component, meron silang naka-built-in na state object. Okay. So, yung state object kasi, dito natin store mga property values. Property values ng alin? Yung mga property values na kasama dun sa mismong component na develop natin. So, ganun lang siya kasimple define. Kapag merong nangyaring changes sa loob mismo nung state, yung component natin mismo is magkakaroon ng re-rendering process or magre-render. So again, ulitin ko lang. Pagdating sa state management, technically, ang React component is every React component na ginagawa natin is meron siyang nakapaloob na built-in state object. So, ano yung state object na kung tawagin natin? So, yung state object na kung tawagin natin is ito yung pinaka storage ng lahat ng property values na kabilang sa loob mismo ng component natin. So, ang nagiging tendency, every time na merong mangyayaring changes sa loob ng state objects natin, nagkakaroon ng re-rendering process yung actual component na ginagawa natin. So, ngayon, paano nga ba tayo makakapag-create ng state object? So, balik tayo dito sa ayan, class components. Okay. So, kung nakikita nyo ngayon dito, na meron tayo nakasetup na constructor, superprops, tapos this state. Alam ko na medyo nagkaroon na tayo ng konting discussion or brief discussion about this one. And technically, we already have talking about this kind of topic. Siguro minimal lang naman yung tungkol dito sa state management na to. But also,
dito mismo, i-elaborate na natin mismo sa ating episode ngayon kung paano nga ba talaga dapat ginagawa itong state management na to. So, simula muna tayo dun sa pinaka-first part kung paano talaga siya ginagawa. So, itong tinatawag natin na class component. So, marami nagtatanong, paano nga po ba talaga yung process na ginagawa natin within if we're trying to create a specific state sa loob dito, sa loob ng ating class component. So, kung nakikita nyo naman, sige ulitin natin para mas maganda. So, katulad nung sa React lifecycle natin, sa state management, technically, ang structure kasi ng codings kasi dito, or yung structure ng, or pinaka-syntax ng mismong code natin dito sa loob ng class component is technically, every time na meron tayong class na nag-extend sa React component is kailangan nating mag-declare ng constructor. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung properties kasi isa sa mga pinakamahalaga na part ng declaration ng constructors para mas madali nyo manage yung properties na ipapasa out dito. Even though, kahit na ano pang klase ng props ang pwede nyo gamitin, whether it's manggagaling man siya sa action from the APIs or pwede rin naman ang galing from the other component data declaration din. So, yun. Mas may elaborate pa rin natin to sa susunod. Siguro pagka nagkaroon na tayo ng comparison within those two. So, super. Props. Siyempre, di mawawala yan. Then, every time na magsiset up kayo ng panibagong state, is ang kailangan yung gawin is i-declare ito in this way. So, this, we will going to use this keyword para mag-initiate ng state sa loob ng class components. So, this.state, tapos equals, anong magiging equivalent nun? Then, open and close curly braces. Saka ngayon tayo magde-declare ng isang specific property na merong blankong laman. So, sample na lang name. Full name na lang. So, nakaset up siya as string. Okay. Ngayon, ang gagawin natin ngayon is mag-create tayo ng return for the actual HTML or JSX. Okay, so yan. May nakalimutan pala tayo, sorry. Yan. Render muna tayo. So, after ng render, tayo mag-set up mo return. Yan. So, yung return na gagawin natin, dito natin yung papalabasin, yung actual na value ng state. So, try natin mag-H1. Tapos, that state, that name. Hindi, full name pala, sorry. Yan, full name. So, try natin to. Tapos, meron na kasi tayong sample class component. So, ang gagawin natin ngayon, kakalikutin natin yung React. So, siguro comment out muna natin to. Or siguro sabihin na natin na tatanggalin muna natin. Yan. So, eto. Sample. Import. Sample class components. Tapos, components. Ayan. So, try natin siyang i-run. As always naman natin siyang ginagawa. So, npm start.
Wait natin kung ano magiging outcome or anong magiging result niya after natin i-run. Ayan, so andyan na yung Chrome. So, tingnan natin. Ayan. So, hello pa lang yung na ilalagay natin dito sa loob. Bakit? So, specifically, based dun sa code na sinetup natin, dito sa loob ng sample class component.js is specifically yung full name natin dito sa loob ng state natin is apparently wala pa siyang value. So, paano tayo ngayon makakapag-setup ng value ngayon sa loob ng state natin? Try natin gumawa ng component did mount. So, component did mount tayo. Tapos, setup natin this, that state, that full name. Tama ba ako? Teka lang. Mali pala, sorry. Is that set state. Yan. So, open and close parentheses. Yun, natandaan ko na. So, full name is equals to Sergio Agustin. Try natin. Ayun, so lumabas siya. So, component did mount lang din yung ginawa natin dito, guys, ha. So, pag sinabi kasi nating component did mount, ang magiging tendency kasi ng functionality na to, pag once na gumagamit kasi tayo sa class component. Trivia lang, ha. Itong klase ng functionality, itong klase ng React lifecycle na to, is katumbas to doon ng use state sa loob mismo nung React hooks natin. Ay katumbas pala siya ng use effect sa loob ng React hooks natin. So basically, etong component did mount na to is nagsaserve siya as a kind of functionality kapag once na nagkaroon ng first rendering yung component natin or nag-initialize yung component natin sa loob mismo ng browser, is gagawin niya yung specific na statement na inassign natin dito sa loob ng component did mount. So meaning, etong ginawa natin ngayon is technically, we were trying to changing a specific state property na magkaroon siya dapat ng value. So, kung nakita nyo naman, nag-setup ako dito, ha. So, meron tayong tinatawag na empty state. So, nag-declare tayo kanina ng state, this that using the keyword this, then dot state, then nagkaroon tayo ng actual equals, which is nagsiset up na tayo ng specific value ng state. And at the same time, sa loob ng dalawang sinet up natin na dalawang curly braces is nag-set up tayo ng or nag-assign tayo, naglagay tayo ng isang property para doon mismo sa state natin. So, yung state na nilagay natin, which is yung full name, is completely empty or walang value. It is a completely an empty string right now. So, paano nalagyan or paano natin ba nalagyan yung mismong full name ng value? At paano tayo nakapag-set ng Hello Sergio Agustin sa loob mismo ng component natin? Which is basically yun, medyo nakakapagtaka kayo. So, nakakapagtaka ngayon to para sa iba, especially for the beginners. So, ganito ang nangyari. So, katulad ng sinabi ko kanina, yung component did mount, specifically ginagamit siya for the first rendering of the actual application. So, ang ginawa natin sa statement is nag-set tayo ng panibagong value doon sa specific property ng state natin. Which is basically, ginawa natin to in the use of keyword this ulit, tapos meron siyang kasunod na dot set state, which is meaning we were trying to set a specific value
to a specific property of the state, which is nandito na siya sa loob. So, set state, open and close parentheses, then open and close curly braces, saka natin kinol yung property ng full name with colon, tapos naglagay na tayo ng string value, which is yung name na Sergio Agustin. Ngayon, paano naman natin ngayon na i-display itong Sergio Agustin, samantalang nandito pa lang naman siya sa component inbound. So, as you can see, kung kanina nare-recall nyo yung ginawa ko kanina, kaya ako naglagay kagad ng render dito, just to test up kung gagana ba yung sinetup natin na set state na gagawin natin after all. So, ito, agano sinabi ko kanina, pag tinanggal natin yung Sergio Agustin, or itong buong component did mount, ayan, wala siya magiging value. Bakit? Kasi after ng reinitialization ng mismong component, hindi siya automatically mag-update eh. Ayan. So, ayan. Bumalik ulit yung Sergio Agustin. So, bakit? Simple lang ang ginawa natin, guys. Mga dre. So, dito, di ba, naka-setup na siya or automatic sa first initialization mismo ng component natin is magpo-full load na yung property ng full name sa state na maglalagay na siya ng Sergio Agustin doon mismo sa loob ng property sa loob ng state natin. So, ang magiging tendency ngayon is sa displacement, ang tatawagin na lang natin ngayon is yung keyword na this.state. Ito this.state.full name. Meaning, tinatawag na natin yung actual na state, property state ng full name para mag-display siya dito mismo sa sa loob ng return natin, sa loob ng JSX natin. Which is basically kung ano yung specific na value na naka-assign sa loob ng state property na to, it will going to display once na mag-reinitialize or magre-render or mag-set up ulit ng panibagong running, magkaroon ulit ng panibagong run-up test yung mismong application natin sa loob mismo ng browser natin. And still, kaya nagiging ganito yung naka-set up na output natin since nag-reinitialize nga. Then also, every time na mag-reinitialize yan, ito ang nangyayari. Yan. Lagi na nakalagay yung Sergio Agustin dyan kapag once na nakalagay na sa componented mount yung yung set state natin. And also, paulit-ulit na magde-display yan kahit na ilang beses mong i-load up yan kasi naka-setup na yan mismo sa component natin. Na ito na yung dapat na magiging value niya. Kapag once na nag-setup na tayo ng componented mount. Or, pag nag-setup na tayo ng reinitialization ng actual na component dito mismo sa browser. So, ganun lang yung mangyayari. Ngayon, paano naman kapag sa hooks? Siyempre, ito, medyo ibang usapan na to. Okay. So, paano natin gagawin yun kapag naka-hooks? So, ito, specifically, ito, functional components to. Tapos na, gagawin natin ngayon is, paano natin yun i-manage yung state? Through using this one. Kasi, iba na to, functional na ang gamit eh. So, ganito lang siya kasimple. Huwag nyo ngayong kakalimutan na mag-setup ng kama after nyo mag-declare ng panibago pang instant calling o functional, another life cycle dito sa loob ng natin, React natin. So, dito na papasok yung use state. Use state. Okay. So, yung use state na ginagamit natin, ibang-iba to doon sa typical na ginagawa natin doon mismo sa loob ang class components. So, ito, dapat nga kung tutusin sa hooks na to eh. Pero sige, bigyan ko namin kayo ng konting idea about this one. Okay. So, itong hooks na to, basically, is meron tong ibang excuse me. Meron tong ibang structure na nakaseta dito mismo sa loob ng React hooks. So, meaning, dito pa lang mismo sa loob ng ng functional components natin is magiging iba na talaga yung implementation natin sa loob ng ating
React.js project. A few minutes later. Okay, so yun nga, pasensya na kanina mga Dre kasi medyo nag-choke na ako ng konti. Pero sige, game na tayo ulit. So yun nga, no? So meron tayong second way na po pwede natin i-implement yung state management sa loob mismo ng hooks. So itong part nito is medyo kakaiba compared dun sa kung paano natin ini-implement yung state management sa loob mismo ng class component. So dito mismo sa loob ng functional components meron or also yung React hooks. So meron na tayong mga tinatawag na hooks life cycle. So basically meron tayong mga iilang tinatawag doon, like for example use effect, use updates patch, and also yung use state. So basically ang pinaka more specifically na pagtutuunan natin ng pansin is yung tinatawag natin na use state. Total, nasa state management tayo. And we work basically na ang focus on some head of a thing sa pagmamanage ng state using a specific use state life cycle sa loob mismo ng functional component. So, ganito mismo ang mangyayari yan. Okay, so mga Dre, so sa mga nagtatanong na kung paano nangyari na kung pwede tayo makapag-set up ng state sa loob ng functional component samantalang stateless to. Okay. So, itong kasagutan ko dyan. So, katulad nung sinabi ko last time from our last topic, dun mismo sa tinatawag natin na React.js hooks video. So, dun mismo na-discuss na natin na yung is a kind or defined new model feature para sa React.js. So, kumbaga, ina-allow na mismo ng hooks na ma-develop natin yung app with some sort of using a kind of a new life cycle sa loob mismo ng React.js component natin. And specifically, kasama na din dito yung pagmamanage ng state sa loob mismo ng components natin kahit na naka-React hooks natin or kahit na naka-functional components tayo. Okay. So, paano nga ba talaga dapat ginagamit yung use state? So, basically, lipat na naman tayo ulit dito. So, use state. Kapag nag-initialize tayo, state natin. So, mali pala, sorry. So, ini-initialize natin yung state natin using or by means of calling state. Sa loob mismo ng functional components natin. So, ang nangyayari tendency, nag-i-initialize tayo, kapag gumamit tayo ng use state, basically, doon na tayo nag-i-start na mag-initialize nung state sa loob mismo ng component natin. And basically, itong use state na to, na-accept siya, initial state, at nung nagre-return siya, dalawang values. So, ano yung mga values na yun? So, yung una, meron tayong tinatawag na current state. Yung pangalawa is yung function nag-update mismo sa state natin. Okay. So, paano nga ba ang magiging structure ng state management natin sa loob mismo ng functional components natin? So, basically, katulad ng sinabi mo kanina,
we're going to declare a use state sa loob, kasama ng React dito mismo sa React library natin. Ngayon, paano tayo makakapag-declare ng isang state variable using the use state? So, simple lang ang gagawin natin. So, first one, ang una natin gagawin is const or yung constant. Tapos, kailangan siya naka-array type. So, ayun, open and close bracket. Tapos, ang gagawin natin is name, full name. Tapos, sa another set naman natin ang gagawin for the functional is set full name. So, kung napapansin yung mga dre, dalawa yung naka-array declaration tayo dito mismo sa constant na to. So, mamaya ako ipapaliwanag yan. So, after that, declare na natin or initiate na natin yung tinatawag natin na use state, which is basically, ito na yung pinakamagiging natin, initialization nung actual na state variables natin. So, compared dun sa mismong last components, ito, nakaset up tayo ng constructor, super, tapos nag-set up na tayo ng this keyword plus dot state. Then, also, meron lang siyang equivalent value na object na kung saan naglalagay na tayo ng property. So, dito, mismo sa functional components, medyo na malaking pagkakaiba. So, kung papansin ninyo, medyo may pagkasimple to. Hindi na natin kailangan ng constructors, hindi na natin kailangan mag-setup ng super, or hindi na natin siya kailangan maraming cheche-boreche. Dito mismo, sa loob mismo ng functional components natin, kung na-observa nyo, kailangan na lang natin mag-declare ng array variable. Ito siya. So, yan. Array variable yan. Tapos, tawag na lang tayo dito ng use state sa loob mismo ng React library. So, yung array variable na yan, kailangan mo siyang bagyan ng equivalent na para mag-initialize siya as state. Kailangan mo siya lagyan ng use state equivalent. Tapos, yung use state na yon, you need to put specific value kahit pa wala siyang, kahit pa wala pang naka-initialize na value dyan or empty string yan. Okay lang. Basta importante na declare mo siya kung anong klase or anong type siya ng state, kung para saan mo ba talaga siya gagamitin. So, pwede mo siyang gamitin as string, pwede mo siyang gamitin as number, depende yan sa inyo either 0, pwede nyo siyang gamitin as array, pwede nyo siyang gamitin as object. So, ganun siya. Ganun lang siya kasimple. So, as of now, full name na lang din naman ang ginagawa natin yun. Edi, string na lang muna natin for now. So, yun. So, bakit nga ba naka-array declaration itong ating use state na variable? So, basically, katulad ng explanation ko kanina, ang use state kasi, basically, is tumatanggap or nagre-return. Ay, nag-accept siya ng initial state, tapos nagre-return siya ng dalawang klase ng values. So, yung tinatawag natin na values na to, yung dalawang values na tinatawag natin ngayon sa loob ng use state natin na variable declaration is basically naka-array siya. And most probably, kagaya nung sinabi ko kanina, isa dito yung gaganap na current state at isa dito ang gaganap na function para i-update yung current state. So, sino nga ba talaga dapat ang gaganap na current state at yung function para i-update yung current state? Okay. So, ito magandang tanong yan. Total, nandito na rin naman na tayo. Subukan na natin mag-display. Okay? So, kung doon mismo, ito katulad yan, sinasabihin ko na naman. Kung doon mismo sa loob ng actual na class component, is kailangan pa natin mag-initialize or ng keyword this, that state, before natin matawag yung actual value ng state. Dito mismo, mas simple na lang. Mas pinasimple natin to. So, bakit? Pwede na nating tawagin ng diretso yung full name para mapakita yung value ng actual na state natin. So, sige, try natin.
So, ano to? Hello world lang. Okay, hello world lang. Hello world lang. Ano siyang prop sa atin? Okay, so try natin. Ayan. So, wala pa. Di pa nga natin natanggal yung I'm blank years old. So, try natin ilagay. Ayan. So, hello lang. So, kung napapansin nyo, wala pa siyang value. Bakit? Kasi di pa natin nagagawa yung pag-setup or pag-change ng value sa state. Sa current state na dineclare natin. So, paano natin yung gagawin yun? Gusto nyo, ganito na lang. Wala tayong tumawag ng use effect para mas madali. So, ito na yung katumbas ng component did mount sa loob ng ating functional component. Use effect. Then I close, parenthesis. Tapos, yan. Kung tama ako. Arrow function ang magiging labas natin dito para mag-setback tayo ng callback. So, yung callback, yun yung actual na statement na nilalagay natin sa loob ng use. Okay. So, yun. Use effect. Tapos, paano tayo ngayon magsiset up ng value sa loob ng ating full name? Tawagin lang natin si set full name. Just Jacob. Americano. Try natin na save. Ayan, so lumabas. So, ganoon lang kasimple, no? So, ang ginawa natin para ma-change yung actual na state, current value ng state natin, is gumawa tayo ngayon. Yung gumawa tayo ngayon, sorry. So, ang ginawa natin yun para ma-set up natin yung panibagong value ng actual current state natin, is ang ginawa natin, tinawag natin si set full name para mapalitan yung actual na value ng state natin. So, compared dun sa ginawa natin kanina sa loob ng class components, nagtawag pa tayo ng this.setState. So, medyo mas komplikado to. Tapos, meron pang open parenthesis and curly braces sa loob, plus yung property, then equals yung value. Dito, mas pinasimple natin yung setup. Bakit? Gumawa tayo ng variable na kung saan meron tayo naka-array declaration to. Then, at the same time, meron tayong sinet up natin tong variable na to as a string type na state. Tapos, ang ginawa natin, gumamit tayo ng use effect para pag nag-initialize yung actual na component natin sa loob mismo ng browser, is mag-initialize siya na kailangan magpalit siya ng value from empty to Jacob Americano. So, yun. So, after na mag-reinitialize nung actual na component natin, using itong use effect na to, at mapalitan yung actual na value ng state from empty to Jacob Americano, kailangan natin siyang i-display sa loob mismo ng return component natin, which is dito nakalagay yung actual na HTML file natin. So, dito yung H1, meron tayo nakalagay na hello. Tapos yung actual na current state natin, kukunin natin by using full name. So, see, ganun lang siya kasimple. So, kayo guys, depende na sa inyo kung saan nyo gusto or anong gusto nyo na gamitin na structure or kung ano yung gusto nyo piliin sa paggawa or pagde-develop ng isang specific na React.js application project ninyo. So, ganito.
Ito yung pinaka-simplest way na po pwede natin gawin, especially nandito tayo ngayon sa setup na para pinapakita ko sa inyo yung state management. On both sides and both ways na meron tayo ngayon na available. But specifically itong use state na to pag-aaralan pa natin to sa hooks within the next few episodes natin. Kasi although itong ano natin na to, itong topic natin yun, medyo pinahapyawan pa lang natin to ng konti. So yun. So ganun siya. Yun ang pagkakaya ba niya. So alam ko naintindihan nyo naman to. So sana all naintindihan, no? So yun. Ganito yung pagiging setup or ganito yung gagawin natin na pwede natin gawing implementation sa loob mismo ng class components natin. At pati na rin dito mismo sa loob ng functional components natin. Okay. So, yun lang muna sa ngayon mga dre. So, sa susunod na episode natin, pagkukumpare na natin yung dalawa. Yung props tsaka yung state. So, medyo maikling episode lang yon. And also, siguro for the meantime, ang gagawin lang muna natin ngayon is just to focus lang din muna within the actual state management and also props management na lang din muna. Kasi yung iba natin magiging topic is technically magkakaroon din ng more on implication with these tools na nabanggit ko kanina. So, yun nga mga dre, salamat. Magandang gabi. Have a great night to all of you everyone. Thank you. Bye-bye.